Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay itutur ko kayo sa aking mini greenhouse. Ayan, bago ko tapusin ang aking mini greenhouse, so itur ko muna kayo. So ito yung hitsura, ayan. Sa dulo nga pala kung nakita ninyo mayroon dyang mga tanim. Yan ay cabbage. Tapos mayroon dyang okra, sili, yan, talong. So dito nga pala sa entrance ay tinanggal ko na yung UV cut dito. So, mayroon ditong UV cut. Tinanggal ko para kapag hapon is talagang nakaka-receive sila ng sunlight. Kasi kanina dito is kung nakita ninyo, di ba shaded siya. Tapos mayroong kahoy dyan. Ayan o, yung kahoy. Kasi nga patagilid niya yung sunlight. So, yung kahoy dyan is nagkakaano siya dito. Nagiging shaded dito. Dito banda, shaded siya. So, ngayon lang siya, nagkakaroon ng sunlight. Ayan, ng init. So, para mas magandang makareceive talaga sila ng mas maraming init, ay tinanggal ko yung, dito, UV cut. Tapos, binuksan ko yung pintuan para talagang tutok na tutok sila sa araw. Tapos, dito din, ayan, kapag hapon na, kasi patagilid yung sikat ng araw, paano na siya, pa-slant na siya. So, para sila dito ng init. Totally init. So, ito, hindi ko pa rin na, dito banda. Ayan. So, plano ko sanang diligan. Pero, guys, meron kasing butas ulit na nakita ko. Ayan. So, kailangan ko talagang hukayin muna bago ako magdilig. Siguro, tanggalin ko muna yung mga succulents ko. Tapos, hukayin ko ng hukayin para masira yung tunnel sa ilalim. Ayan. Tapos, yung mga ginamit ko dati na, ayan o, lupa sa aking mga succulents, ginamit ko dati. Gusto kong ilagay dito. Kasi mayroong mga pamis yun. Ayoko siyang itapon sa aking bukirin. Kasi mayroon siyang pamis. So, baka maka-apekto siya sa mga gulay. So, ayan. Dito ko siya ilagay, ihalo. So, nanghihinayang ako na galawin to kasi nga, mga na sila guys, mga stable na. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa nadiligan. Gusto ko na silang diligan itong nandito kasi sobrang dry na talaga, as in dry na dry. Ayan. So, dati, yung mini greenhouse ko, mula dyan, hanggang dito lang siya, yung may cover. Yan, hanggang dito lang siya. So, dito is mayroon ditong nakatayo na patungan. So, nagiba ko na yung patungan. Ayan, nandyan din yung kahoy. So, pansamantala, pinatong ko muna dito yung mga iba kong mga succulents para hindi sila gapangan ng insekto. Baka kainin na naman yung dahon nila. Ayan, pinatong ko muna pansamantala. Pero, gagawa ako dito ng bagong yung simple lang, parang ganito lang oh. Ayan, pinatong ko lang yan. Nakita ninyo, ayan, pinatong ko lang. So, gagawa ako dito ng patungan dyan. Ito galing to sa bahay. Mga tinanggal ko na mga succulents, nandito muna. Ayan, hindi ko pa naitanim. Halo-halo yan, yung nasa tray na yan, halo-halo. So, ayan, pinatong ko muna pansamantala yung iba. Meron pa akong hindi na itanim, si Ronyoni ay. Meron na akong nakaredy na lupa, pero hindi pa rin na itanim. Ito rin, waiting sa, repotting ang aking Red King Ebony. Pinaulanan ko rin to kaya yung dahon niya is tumaba. So, bago ko to siya pinaulanan, napaka-soft ng dahon niya. So, after mga ilang araw, ayan, tumigas na ulit. So, ayan guys, nabuhay na ulit ang aking ionium. Ayan, nabuhay na siya. So, nandito lang siya during summertime, nandito lang siya. Nakalagay siya sa ilalim. Hindi siya nakaka-receive ng direct sunlight kasi nga tulog siya during summertime. So, nilagay ko siya sa ilalim. So, hindi naman siya naglady. Okay lang naman siya. Tapos hindi ko siya dinidiligan during summertime. So lang yung rosette niya, nakasarado lang. So ngayon lang bumuka yan guys.
Yan, unti-unting bumuka. So, gusto kong palitan ng bagong plastic kasi nga, eto, ayan, etong plastic na to ay hanggang dyan lang. So, kailangan nating magtapal dito. Ayan, tapal-tapal. Diba? Tapos dito na naman, ayan, kailangan nating seraduhan, tapos lagyan na naman ng plastic. So, mas gusto ko yung maganda siya tingnan, diba? Malinis tingnan kapag hindi na siya ganito. Ayan, tingnan ninyo. Kasi etong nasa ibabaw is hanggang dito lang din siya. Tapos dito naman sa kabila hanggang dito lang din siya. So, maikli lang talaga siya. Kaya gusto kong palitan ng talagang isang na lang, plastic na lang. Tapos, ito na lang yung problemahin ko. Tapos yung sa harap, ayan, dito sa dulo. So, itong mga ginamit ko dito na plastic, syempre, hindi ko naman to itatapon. Kasi gagamitin ko ulit to sa aking patungan sa bahay. Ayan. Kasi yung ginamit ko dito nung last year is manipis lang talaga siya, guys. Sobrang nipis lang talaga niya na mabilis siyang mabutas. So, ito yung pinalit ko during summertime. Ito, para hindi lang sila mabasa. Pero ngayon, papalitan ulit natin ng bago. Yung medyo makapal na para matagalan. So, ito is, syempre, hindi ko to itatapon. Kasi gagamitin ko ulit yan. Yan, ito rin. Yan. So, ayan yung hitsura nila, guys. Ayan yung ating mini greenhouse. Medyo mahaba na. Ayan. So, dito sa labas, ayan. So, ito nga pala, during summertime, syempre, nakabukas dito banda. Ayan. Yung mga halaman na nandito, na mga succulents ko, nandun. Ayan, nandyan sila. Tingnan ninyo. Nandito muna sila nilagay ko. Ayan. Ang aking, makapal na, nagplaster na. Si to siya, guys, si Pretty and Pink. Yan. Tapos ang ating Purple Delight, meron tayo ditong maliit na mga topsy-turvy. Tapos ang ating Marinay. Yan, pinaulanan ko yung Marinay ko. Meron ako ditong Mendoza. Nandito si Mendoza. Ayan, napakaliit ng dahon ni Mendoza. Yan, nandito siya. Rain or shine, summer, nandito siya. Mula nung, kailan pa ba? Nung spring. Ang tagal na niya dito, guys. Mula nung spring hanggang summer, hanggang ngayon, nandito pa siya. Siguro dumikit na sa yung niya. Ayan, dumikit na siya, guys. Yan, yung mga ugat niya, dumikit na siya. Ayan. Para na siyang na-bonsai, diba? Parang sayang na ulit siyang i-cuttings. Kasi ang liit ng kanyang dahon, tapos napaka-cute. Yan. Ang aking Mendoza. Si Blue Jelly Beans. Tapos ang Cortiledo natin ay namatay na. Ito na lang yung natira. Pero mayroon pa ako nitong isa sa bahay. Yan. Alo. Yan. Si Zebra. So yan, guys. Yung mga ko, nandyan pa sila. Tapos white onions. Yan, mga white onions yan. Napakaliit. Diba? So, next year ang nito, harvest nito. May or June ang harvest nito. Tapos, ito yung mga cabbage. Ayan. Yan. Maliit pa yung maliit pa siya. So, dito ako kumuha ng ito, meron pang natira na bunga. Yan, tapos sili na hindi maanghang. Tapos talong, tapos okra. Ito, kailangan ko na yung iligpit. Pero, inuna ko muna yung aking mini greenhouse kasi baka maabutan ako ng winter time. Kaya, dito muna ako nag-focus. Yan. Tapos, dyan lang yung aking, bahay ng aking kamatis, nandyan lang. Tapos nasa likod yung tinanim ko na. Ayan, mga succulents.
tinanggal ko muna pansamantala yung kanyang cover sa ibabaw para makareceive sila ng mas maraming init. Kaya tinanggal ko muna. Total wala namang ulan. So, ayan yung ating entrance dyan. Ayan. May butas oh. Tapos, ito nga pala yung kinain ng uod. Ayan. So, ayan yung pinagkainan dyan. Nawala na, pinalitan na. Tapos, ito, yan, nagkaroon na siya ng maraming baby. Nag-cluster na. Tapos, yung dahon, hindi na siya nag-ugat. Hindi na rin siya nagkaroon ng baby. Ayan. Ito, mayroon siyang ano. Pero parang ayaw yata matuloy. Ito, hindi na siya nag-propagate. Ito, nagkaroon lang siya ng ugat. Ayan. Mga ano lang siya guys, yung mga dahon na natanggal. Walang nabuong baby. Pero marami naman siyang baby na bago, diba, sa stem. Ayan, diba? Ang ating peach pride. Nag-cluster na siya. So, meron nga pala akong hinahanap. Itong anak ni Old Egg, yung baby niya. Kasi ito is, nagkaroon siya ng baby. Tapos, hiniwalay ko para mayroon akong matirang Old Egg kung sakaling magkaroon ng sakit during summertime. So, tinanggal ko yung baby at hinahanap ko kanina pa. So, hinahanap ko yung baby niya kung saan ko na ilagay. Kung nandito ba or nandun sa bahay. So, dito wala naman. Wala dito yung baby niya. Yan. Ito is si Romeo to eh. Magkamukha lang sila. Magkamukha lang sila. Pero ito si Romeo to. Yan. Saan na ba yung baby neto? Ito si Robra to. Ito naman, baby ni Romeo. Ito nga pala siya guys, ay propagation from leaf. Marami-rami akong tinanggal na dahon ni Romeo. Tapos, ang nag-success lang ay 2. So, ito lang silang 2. Ayan. Ang tataba ng dahon. Bagong paulan kasi. Ayan. Pero yung anak ng aking Old Egg, saan na ba siya? Ito yata. Ito. So, ito nga. Ito yung anak ni Old Egg. Yan. Konti pa lang yung dahon niya. Tapos yung nanay, marami ng dahon, di ba? Yan. Ito yung nanay, ito yung anak. Malaki na yung anak niya, guys. Malapit ng magkasing laki ng nanay. Ayan. Chubby yung dahon ng baby niya kasi basa. Pinaulanan ko. And ito is pa rin yung dahon niya. Soft pa rin. Ayan pwede mong i-curve yung dahon. Ayan. Pwede mong itiklop yung dahon. Diniligan ko na to kahapon. Kaya lang hindi pa siya masyadong uminom ng maraming tubig. Kaya ayan, hanggang ngayon manipis pa rin yung dahon at soft pa rin. Ayan. Meron tayong natanggal dito na So, ayan yung ating nahanap ko na rin. Tapos itong katabi is si lipstick. Yan, baby lipstick. Ito nga pala, ayan malaki na siya guys ang aking burostil. Ito nga pala ay tinanggal ko doon nung nag-cutting sa kunong spring. Ay ito yung mga baby na maliit pa na lumabas doon sa mga stem. Ito yung kinatings ko. Ayan, 'di ba? Talagang na sila, established na talaga sila. Tapos merong mga maliit na baby na lumabas dito nung nag-cuttings ako. May mga baby diyan na maliit. Ito na sila. Nilagay ko dito, pinatong ko dito
So, ito na. Yung iba, tinusok ko. Kapag mayroong maliit na stem, tinusok ko sa lupa. Yung iba naman ay nakapatong lang talaga siya, guys. Dimbawa ganito. Ayan. Ito, ganito sila kaliit dati. So, tingnan ninyo, di ba? I-compare ninyo kung gaano na siya ka-laki. Ayan. So, maliit talaga sila dati, guys. Fresh na fresh pa yung look nila, di ba? So, plano ko na namang gumawa ng ganito ulit para next year gawin kong pang arrangement. So, ito nga pala ay nakaplanong gawin kong arrangement ngayon. Pagkatapos kong gawin tong aking mini greenhouse, gagawa ako ng arrangement. Ito is ilagay ko sa arrangement kasi, diba, last sila tingnan. Pero, mga ilang mga ilang puno to. Marami to, guys. Diba? So, dati, ang binili ko lang na borostil is mga 3 ganito lang. Ganito. Ito lang yung nabili ko dati. 3 ganito and then nakatanim siya sa mas maliit na pot. Mas maliit dito. Yan. So, ang ginawa ko para mabilis siyang dumami is nagpropagate ako sa dahon. So, yung mga tinanggal ko na dahon, 90% nun ay nag-success. Kaya marami na akong borostil ngayon. Tapos, ngayon nagka-cuttings na para refresh siya lagi. Kasi kapag tumagal siya ng tumagal, yung stem niya is nakakalbo. So, ayun, kinakatings ko para yung stem is laging fresh. Laging ganito. Lush siya tingnan lagi. So, ayan guys, yung ating dito. Ganyan lang yung hitsura ng aking mini greenhouse. Ayan, tingnan natin sa labas. Ayan, yung labas niya. Ayan, medyo mahaba na. Dito rin. Ayan. Tapos katabi lang ang bahay ng aking kamatis. So, nandyan yung mga iba kong babies. Tingnan natin. Pasyalan natin. Ayan. Ito yung mga tinanim ko na mga babies. Ayan. So, mayroon pa akong hindi na itanim. Ayan, nakapatong pa lang. Ayan. Di ba ang cute nila tingnan, no? Yung mga babies. Ang cute. Ito si shoe cream. Ang cute ng dahon ni shoe cream. So, yung mother plant nila ay wala na, namatay na. So, yung dahon ng nanay is pinropagate ko. Ayan, marami na akong shoe cream. Tapos, eto mga damage yung iba dito. Ayan, mga damage. So, kailangan kong iripat. Ayan, tapos meron ako dito California sunset kasi gusto kong paramihin yung aking California sunset. Kaya ayan, nagtanggal ako ng mga dahon. Meron na siyang mga baby. Kailangan ko na siyang itanim, guys. Meron din dito, ayan. Nandito rin ang aking Ellen. Si Ellen. Na-damage kasi ito nung summertime. Kaya nandito siya, nilagay ko. Ayan, may mga baby na siya sa stem, guys. Yan, mayroon na siya mga baby. Naka-recover na siya. Ang aking Ellen. Maselan siya sa summer, guys. Mabilis siyang manlagas. Kaya mag-ingat kayo kung mayroon kayong Ellen. Mag-ingat kayo sa pagdidilig ng Ellen. Ayan. Ito, tira-tira pa nung summer, Diba? Marami pang Itong mga makinis na dahon, yan yung mga bagong dahon. Yan. Pero ito is, yan yung luma. Nung summer na dahon niya. Ayan. So, yun guys. Meron ako ditong tanim na spinach. Medyo maliit pa. Ayan. So, ito yung plano kong taniman ng mga gulay during winter time. Ayan, nakakulong na sila. So, lakad konti. Ayan.
mini greenhouse ko na. So, yun lang guys ang aking latest update dito. So, aalis muna ako para pumili ng plastic cover ng aking mini greenhouse. Tapos, i-update ko ulit kayo kung ano yung hitsura pagkatapos. Ayan. Nandito nga pala, pakita ko na rin sa inyo ang aking, ayan, si maybe na variegated. Diba? Makapal na siya guys. Kumapal na siya. Marami na siyang mga babies, bagong babies. Last year. Yan, nakalbo kasi to guys nung last year pa. Yan, so ganito na siya ngayon. So, yun lang guys. Ang ingay ng, ano ba to? So, ayan yung maingay. Yan. So, yun lang guys ang ating latest update dito sa aking mini greenhouse. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!